Magandang umaga po sa inyo, ASEC Vigor Mendoza ng LTO, sir. Good morning, Manong Ted. Good morning and thank you again for your time. Unahin ko lang po Anytime itong, po. itong sinasabi po na road rage dyan sa Subic, Zambales. Meron pong video ito, Black Toyota Fortuner. Opo. Ang nakabanggaan daw po ay minamaneho ng isang senior citizen na Hyundai Ion at kitang-kita po inatrasan pa po itong nakabanggaan niya. Ano pong pinakahuling balita nyo? Mag-i-issue po ngayong umaga po ng show cause order ang ating Region 3. Humingi nga ako ng preliminary report para malaman natin kung sino yung mga taong ito at masimulan na yung proseso kung bakit ka nangyari yung bagay na yan. Identified na ho ba yung pong ownership noong pong Toyota Fortuner? Wala pa ho sa akin yung datos, Manong Ted, but I understand pina-check na po yan. Okay, pero identified ho naman, nagreklamo na ho ba formal o kailangan ba magreklamo ng formal yung pong nakabanggaan ng Fortuner na ito? Hindi na kailangan magreklamo. We can on our own investigate the matter. Okay, sige. So how soon will that be po, ASEC kaya? Itong, Kung malabas po ang STO, show cause order po today, so siguro by next week, papa-appear po sa LTO po yan para magbigay naman ng kanyang salaysay kung bakit na ginawa yun. So that will start the ball running po. Pero Okay. this today, Sandali sir, medyo nagcha-choppy lang po yung ating telepono. Pakiulit po sir. today po lalabas panong Ted yung show cause order and that will start the ball running sa ating investigasyon. Okay. Ano ho ba ang panuntunan po ng LTO sa ganito pong mga driver na hindi humakontrol ang init ng ulo at may mga ginagawa po naman na klaro hong mali? So, ito po, ang maximum penalty po dito, revocation of their license, no? At kung may death or injury involved, mas grabe po pag mangyayari po sa kanila as far as being able to recover their license later on. Without prejudice sa criminal case na maaaring isampa Opo. nung nagmamaneho ng iyon. Tama po yun, Ted. No? Iba pa po yung criminal action. Okay, sige po. Meron na ho ba kayong, ito ho mga nagdaan na mga kaso po ng road rage, ano na ho so far po, meron na ho ba kayo nasintensyahan dito? I mean, natanggalan po ng lisensya? Opo, marami na po, Manong Ted. I don't have the data with me, but yung mga earlier, yung mga last year pa ho natin, na-revoke na po natin ang mga lisensya po niyan. Okay, sige po. Ito lang pong issue ho naman ng pagpaparehistro sa mga electric bikes, no? E-bikes, pati ho mga Opo. e-trikes, pati itong mga ngayon. Nakikita natin na mga parang mga golf cart, no? Iba lang ang Opo. disenyo na tumatakbo sa ating mga kalsada. Ano ho ba ang napagkasunduan na po ninyo at kung sakasakali po, kailan magsisimula ang pagpaparehistro? Meron ho kaming draft recommendation sa DOTR po which we will submit this week, no. Yung atin po diyan yung pag ginamit po ang sasakyan sa publikong daan, public roads, kailangan po rehistrado po sa LTO. Yun ang aming rekomendasyon at yung taong gumagamit ay kailangan lisensyado. Yung paggamit naman po ng mga e-trikes, e-bikes sa being thoroughfare, ayan po kinukonsulta namin sa mga local government kung total ban po natin na hindi pwedeng magamit sa mga major thoroughfares, no? Pero clearly po ang naging positioning in our last discussions with the LGUs, MMDA, wag na ho sana magamit yung mga e-trikes and e-bikes dito sa ating major roads, no? May na-identify po ang MMDA na mga kalye pong ito at yun po ang magiging basihan ng aming rekomendasyon. Kasi po kung yung pong regular na mga tricycle ay pinagbabawalan na bumiyahe po sa mga national highway, ganun din po siguro dito sa mga e-trikes na ito o maging yung mga maliliit na mga apat ang gulong na mga electric vehicle. Correct po, Manong Ted. Nung discussions nga yan during with the local government, yan nga rin po sinasabi nila. Kung ang tricycle bawal, bakit yan pwede? Gaano po ito kabilis ho na ilalabas kaya na panuntunan and who will issue the directive? Ikiklaro ko po yan, Manong Ted, no? Because I understand, meron rin kaming administrative order na pina-comment kami po, no? Which would involve issuance from other government agencies like Department of Energy
kaklaro ko po kung magiging joint administrative order among all national government agencies para malinaw. No, kasama na po dyan ang DILG, Department of Energy, and MMDA. No? So I'll have to clear that po with DOTR kung paano namin gagawin po to. Okay, sige po. So kung ikaw ay magpaparehistro, ang benepisyo naman nito para sa lahat ay yung required siyang magbayad ng insurance. Kaklaro rin po natin yan, no, kung sakop pa din. Pero you're right, Manong Ted, no? Tama yan sa 4136, yung insurance. Pero itong issue ng rehistro kasi, inopen up po yan ng MMDA kasi sabi niya, paano namin matitikitan kung wala namang rehistro? So yun ang naging punot dulo po niyan. Hindi, tsaka paano nga din siya kapag meron siya nabundol, pag meron siya na aksidente. Tama po. Hindi ho ba? Tama po, to be fair to everyone naman, dapat meron ka ding insurance. Tama po yan. Required naman po yan under 41 Republic Act 4136 na pag kayo nagparehistro sa LTO, kailangan may insurance. Opo, at saka yung nagmamaneho ka ninyo, meron pong driver's license. Opo, yes, Manong Ted. Kasi nga, paano mo siya titikitan, paano mo siya magmumultahin no, kung wala namang driver's license? Opo, sige, that's right, Manong Ted. Opo. Sige, how soon will that be? Itong isyong ito kasi dumarami sila. On our end po, yung aming recommendations will come out this week. Siguro by Wednesday po yan. And then we will discuss it with DOTR, DILG, MMDA, and Department of Energy. Sabi na ho magsa-spearhead ng discussions para mapabilis po yan. Opo. Pero sir, dito ho magkakaroon ng parang exemption din. Hindi natin dapat makaligtaan yun na kung ginagamit lang sa loob ng subdivision, for example. Ay, opo. Mga private roads, subdivisions, Tama po kayo, Manong Ted. Okay, sige. So, maliban na lang kung may pahabol na tanong si Chat tungkol dyan, pero pupuntahan ko na po itong ating napag-usapan dati at sabi nga ho natin, mawalang galang lang, assignment po ninyo, ASEC, no? Yung dalawang Bugatti. Okay, sige. So, nahuli na po yung isa. At ito ho ay na-issuehan ng plate number, no? NIM 5448, yung blue. At yung pong, ang nahuli po yung pula. Ang pula, NIM 5450 ang plate number. Okay, may mga pangalan din pong binabanggit dito ng mga dayuhan. Sa kanila po ito na-rehistro. Sa inyo pong record, paano po ito na, totoo ho ba muna, authentic ba rehistro nito? At paano ho na-rehistro kung hindi ho naman nagbayad ng tamang buwis? Opo, Manong Ted, ongoing investigation po yan, no? Dito sa mga taong to na nagpasok ng Bugatti. At lumalabas na parehistro po sa isang tanggapan ng LTO at nung tinignan ho namin yung records kung paano ho complete on its face po, kompleto po yung documentation including the payment of taxes. So, mayroon hong certificate of payment galing Bureau of Customs. Pero nakikipag-ugnayan po tayo nga ngayon, part of the investigation with the Bureau of Customs kung ito po ay authentic ba to o ano, no? But kompleto po. Nagsabit po sila ng mga dokumento, kaya po narehistro po yan. Okay. Saan po particular na LTO office to na irehistro? Sa LTO NCR po yan dito po sa may Araneta. Araneta Avenue. Okay, yung NCR office. ASEC, ito ho kasing certificate of payment, no, na pinag-uusapan dito para po sa Bugatti na ito. Ano ho ba ang kaalaman dito ng mga tauhan ninyo? Meron bang corresponding na mga dapat presyo ng nakasaad roon sa certificate of payment ng kanyang customs duties bago po mairehistro sa LTO? Yun nga ang isang aming part of our review po, no? Kasi paano malalaman ng isang LTO evaluator kung tama yung taxes na nalagay o binayaran ng importer na yan, no? Kasi there is no way to find out. Kasi ang laki rin ang binayaran mo nila kung tutuusin based on other types of motor vehicles. Kung hindi ako nagkakamali, Manong Ted, mga 24 million ang nakalagay doon sa face of the document, certificate of payment, no? Pero tama po kayo, hindi malalaman ng evaluator kung tama yung taxes na binayaran o hindi. Okay, sige. So ito na ho ngayon, papasok na ho tayo dito sa inyong computerization, itong inyong IT. Okay. Binanggit po ninyo sa ating panayam na
hindi totoo na naniningil pa ng computer fee po ang LTMS maliban na lamang sa ano pong transaksyon? Ah, Meron po mga itemized transaction po 'yan, no, na hindi pa gumagana po ang LTMS, no. For example, itong tawag nila miscellaneous transactions. Ito po yung sabay-sabay po gaya po pagpapalipat ng sasakyan sa ibang tao, sabay sa rehistro, multiple transactions at one time, no. Mhm. Hindi pa ho kaya ng LTMS 'yan. Wala pa rin ho tayong linkage between LTFRB at LTO, no, yung may confirmation document na pinapalabas ang LTFRB para ibigay sa LTO na ito ang mga pampublikong sasakyan na pwedeng irehistro. Wala pa rin ho kaming electronic linkage yan, so nagiging mano-mano po yan. Dati po yan, ang ginagamit po ng LTFRB is a linkage used by, designed by the old IT provider, no. Yun po, dahil galing po sa LTFRB yun. Dahil po doon, may computer fee po na binabayaran po doon. At yun lang po naman. And then other areas po na hindi pa ho naka-install ang LTMS, gaya ng Bangsamoro area, or areas wherein the internet service is erratic or wala po. Okay. No? Hindi kasi aandar po yung LTMS pag wala pong internet. Ang bayad po ay 169 pesos? Opo, more or less po. Okay, sige. So, yun ang binabanggit niyo, multi-transaction. And then, kapag baksak ang internet connection, tama ho ba? Opo. Opo. Yung pong new registration, Opo. kasama ho ba yun sa nagbabayad ng computer fee? Hindi po, hindi ho kasama sa listahan po yan, no? Kaya po, that is now also subject to investigation po ngayon. Kasi ang ating mga new registration, may tawag po tayo DIY, meaning to say, yung importer po natin, siya na po ang magre-rehistro, yung mag-encode yung detalye ng kanilang masasakyan, at tapos ina-upload po sa ating LTO system. Tapos meron hong certificate of stock report na i-issue. Ngayon, last week, ito po yung naging the subject of our investigation in the light na po ng itong Bugatti rin po. No? Nakita ho natin na meron pa hong transaksyon na ginagawa under the old system. So yan po yung pinapaimbestigahan po natin kung bakit ganun pa rin ang ginagawa ng ibang importer at dealer at saka tawag dito manufacturer. Opo, bakit pa ho hanggang ngayon yun ang ginagawa? Kasi po, kasi po ASEC, no? Eto, ilinaw natin to, no? Opo. Sa ngayon, ano ang papel ng Stratcom sa inyong IT? Ano ho ang papel ho ng Stratcom sa LTMS ninyo? Wala po, wala akong papel. These are two independent systems. Wala na akong papel. Gaya na sinabi ko sa iyo, Manong Ted, no, last time, no? Okay. If we look at the peso value transaction, halos 3% na lang po ng peso value transactions ng LTO ay nasa ilalim ng old system. Pero yung binabayaran ng 169 goes to Stratcom, right? Tama po yun. Okay, sige. So, kung nagbabayad ka ng 169 sa Stratcom, sa ngayon po, sa inyo pong paliwanag, yung 169 para doon sa binanggit nyo, multi-transaction, BARMM, tama? Opo. Dito yung mga piling-piling transaksyon na lang po yan. Sige. Pero ito bang Stratcom na isurrender, tapos na di ba ang kanilang kontrata? Meron pa silang tatawag natin phase-out agreement na napirmahan po in the past leaderships, no? Na ongoing pa ho yan. That's live. Hindi pa ho nakakansela po ng DOTR yan. Bakit po? Bakit di pa nakakansela itong di ho ba, kaya nga pumasok itong Dermalog dahil natapos ng Stratcom, di po ba? Opo. So, kasi po, ang paliwanag rin po sa akin, tinanong ko po rin na bakit hindi na lang kinancel. No? Kasi under the phase-out agreement, requirement ng 3 months notice para ma-phase out na po yan. Tapos merong provision doon sa phase-out agreement that it will be done when LTMS is fully medyo nagchachapi po tayo. Opo. Sorry po. Yun po ang rason, no? Meron kasing provision dun sa phase-out agreement na if-phase out na po yung sistema once LTMS is fully functional.
ang problema po natin, kahit sinabi ko, pero pa tayong ilang porsyento ng ating mga transaksyon na hindi pa fully functional ang LTMS. Okay, sige ha. Kasi ho, mga kapatid, makinig lang ho kayo ha, kasi ito medyo komplikado. We'd like to simplify this para maintindihan ninyo kung bakit may mga nagpipetisyon na tanggalin ho si ASEC Vigor Mendoza sa kanyang posisyon, kung bakit may mga maiingay sa isyong ito, para niyo maintindihan. Okay. Isang grupo lang naman ho, isang grupo pa lang. Sige, ASEC, ang Stratcom, hindi pa po tapos ang kontrata kasi meron pang phasing out period. Sabi ho ninyo. Tama po yun. Okay, sige. So hanggang ngayon po ang Stratcom hindi pa isinusurrender yung source code nila at saka database sa LTO? Periodic po ang kanilang turnover. Dire-diretso po nila turnover po sa LTO yung database po nila. Yung mga dati hong files po nila na nalipat na po nila sa amin, tapos yung mga current files, so dilipat po nila yun sa atin. So continuous po yan. Continuous po, pero kung bakit ho inot-inot? Kasi ngayon sir, no? Ngayon as we speak, kung kayo po ay magpaparehistro ng bagong kotse, bagong auto, hindi pa ho ito konektado yung LTO system sa HPG, sa BOC, at maging sa DENR para sa Certificate of Emission Compliance. Totoo po? Opo, kulang pa ho tayo ng mga linkages na yan. Okay, sige. Ang tawag namin OGA links, no? Other government agency linkages. Bakit po naman sa tinagal-tagal ng Stratcom sa LTO, hindi pa konektado tayo, ito ho yung pinagmumulan din ng ganito mga problema gaya ng itong Bugatti na ito. Kasi dapat po, kapag magpaparehistro ka ng bagong unit, hindi mo na kinakailangan pang mag-manual para doon sa Certificate of Payment. Kasi mismo ho lalabas doon sa BOC record kung ano ho ang binayaran nito, kung nagbayad ba o hindi. Maging sa HPG sa clearance nito, hindi namin maintindihan kung bakit ang pinaka-importanting, sandali sir, ang pinaka-importanting component din nitong computerization po ng LTO ay ang interconnectivity sa mga importanteng ahensya gaya ng Bureau of Customs at maging HPG o DENR. Tama kayo, Manong Ted, no? Kaya po sa ating report na ginawa last year on this matter, nung review ho natin yung IT system ng LTO, isa po sa na-recognize ho namin yung sinasabi niyo po, no? Bakit wala pa itong linkages na to? Kaya ito po isang pag-uusap namin with our LTMS provider na sana ma-provide na nila itong mga linkages na to with these other government agencies para mas mapaganda yung ating sistema. Kasama po yan sa ating terms of reference nung LTMS. Dapat to ginawa to dati pa, Manong Ted. I agree with you totally, no? Para electronic na po ang transmittal ng mga documents po natin, especially with PNP, no? So, pero I admit, yun po isang work in progress na pinag-uusapan natin with our current IT provider. Dali, kanino bang responsibilidad ito? Is this Dermalog o Stratcom na interconnectivity po sa napaka-importante mga ahensyang ito? Under our contract po with Dermalog, under the terms of reference of their bidded out contract, kasama po yan sa mga functionalities na kailangan gawin, yung linkage with other government agencies. So kung hindi ito na pagtagumpayan ng Dermalog, bakit po nabayaran na sila? Eksakto po. That's a good question, Manong Ted, no? Kasama ho yan sa mga flag ups na ginawa ho namin sa aming joint DICT LTO findings, no? Na nabayaran na pero may kulang-kulang pa. Sandali lang. Tama po kayo kasi naabutan natin yan, Manong Ted, nabayaran na. Kaya nung I worked with DICT on the matter para malaman natin kung ano pang kulang para matapos na natin yung ano pang pagkukulang. Sir, nabanggit nyo kanina yung new registration, wala ng computer fee. Pero sir, sa totoo lang, itong mga bagong inirerehistro, kailangan ka ng BOC, Certificate of Payment. Opo. Actually nga po, yung iba, nung una po, humihingi nga pa nga ng HPG clearance kahit na brand new Pero sir, dahil po sa hindi pa interconnected ito, ang mga naglalakad ng dokumentong ito na uobliga
na pumunta ng Stratcom to do it manually, correct? Yun nga ang tindi ko, Manong Ted. That's right. So that's why electronic link up is really a must. So do you answer it affirmatively, sir, na dahil sa hindi interconnected, dermalog ka ninyo responsable na uobliga mag-manual at pupunta ka sa Stratcom kung saan magbabayad ka na ng 169? Ang karamihan po ng ating NRU, newly registered units, ay nare-register na po under LTMS. Meron na tayong link up sa DOC, no? Pero gusto na pa natin pagandahin yung link up na yon. Meron na ho tayong link up sa BOC. Ang wala ho tayong link up doon sa DOE at saka PNP. Wala pa ho tayong link up po doon. Kaya yun, nagiging mano-mano po yan yung mga transaction na yon. Kaya Pero, nga po. as I said, kaya nga po sir, dahil ka nagmamano-mano, na obliga kang magbayad ng 169 pesos sa Stratcom. Kung gagamitin ng manufacturer, kasi on their own lang po to eh. Yes sir. I mean, just to answer my question, sir, Yes, sir. di ba? I mean, hindi naman po mahirap ang tanong eh. Opo. Asek, with all due respect, di ba? Ang tanong, dahil nga po sa hindi tayo interconnected sa mga agency na ito, nauobligang magmano-mano gamit ang Stratcom system kung saan obligado ka magbayad ng 169. Kung gagamitin niyo po, Manong Ted, ang Yes. LTO, ang Stratcom system, yes sir. Meron pong computer fee yan. And that's the answer to my question po, di ba? Kaya nga po, kaya hindi maitatanggi na mayroong new registration at ilang pang transaksyon na nauobligang mag-Stratcom dahil nga sa hindi pa naayos ng Dermalog. Ang tanong lang dito, wala kaya nananadya rito para magbayad ka ng 169 sa Stratcom? Hindi po. Actually, minamadali nga ho namin yan eh. At saka ang choice po, hindi po ang choice nasa LTO po. Ang choice of which system to use ay nasa manufacturer, importer at saka assembler. Yes sir, because they have no choice. Asek, kaya ang choice na sa kanila because they have no choice. Kasi kung LTMS is working fine, wala na tayong isyong ganito. So the fact na ang choice na sa kanila kasi wala naman silang choice because obligado sila na magparehistro. Manong Ted, remember, the bulk of the transactions ng newly registered unit ay nasa LTMS po. Even though they have hard copy documents, pwede po isa-scan lang naman, upload lang ho din nila yan eh. They can use the LTMS system still. Okay. Nasa kanila po yan. There is no obligation on the part of LTO na gamitin nila yung LTO IT system. They can on their own use LTMS if they want to. Okay. Well, anyway, sige po. So, kasi ho ngayon, ang gulo nito, ASIC eh. Manong Ted, sa binabanggit nyo na maliit na porsyento lang ng naniningil ng computer fees, pero yung maliit na yan, gaano karami naman transaksyon din po yan. Kaya ang tanong ho namin dito, ito ho bang Dermalog na i-turn over na rin sa inyo ang kanilang source code? Hindi pa rin. Wala pa ho, Manong Ted. My goodness. So yung Stratcom mo, wala ka pang database, and then wala ka pa rin source code. Yung isa pang provider ninyo na Dermalog, wala din pong source code at database. Anong ginagawa nitong dalawang kumpanyang ito sa LTO na hindi maibigay yung dapat ibigay sa inyo? Ang Stratcom ho, gaya na sinabi ko po sa inyo, nalipat na po nila at linilipat po nila yung database po nila. Dahan-dahan ka ninyo. Opo, kasi yung current usage po nila as they use it, dilipat po nila yan. Ang LTMS hindi pa ho nagdilipat po sa amin. We have written them letters already. This is a subject of a DOJ, the Department of Justice opinion kasi nagkakaiba po ng interpretasyon sa kontrata. Sinulatan po namin ang Dermalog at sinabi ng Dermalog ang kanilang interpretasyon, ililipat po nila lahat to pag natapos po ang lahat ng kontrata in 2025. Ang sinasabi naman po namin, dapat ilipat yun na yan kasi nabayaran na kayo. So ito pong matter na to, dinulog po to sa Department of Justice at pending hinihintay lang po namin yung opinion ng Department of Justice para kung ano kailangan gawin ng LTO, gagawin po namin on the basis of the guidance, legal guidance ng Department of Justice. Di ho ba ang dati po ang tawag dito sa system ay legacy system? Itong luma, di ba? Legacy data. Opo. Migration to LTMS. Opo, that's right po. Yes, sir. Okay. Sige. So, sir, ano po, kailan ang resolution nito?
itong isyong ito kasi nga po ito ho yung nagiging ito ho din po yung nagiging problema sa napakaraming ito na no, itong Bugatti na Opo. nairehistro na hindi nagbayad ng Opo. tamang buwis. Ito po sinasabi na paniningil at ito po yung mga issue na kinakaharap po ninyo. And siguro ho naman kung nung una hindi ito naayos, ngayon po siguro obligado kayo na asikasuhin Opo. kagad ito. Opo, Manong Ted, tama po kayo, no? Inaayos po natin yan. In fact, we already issued a memo na lahat ng NRU transactions dapat under sa LTMS na po yan. No? Pangalawa, itong mga natitirang mga bagay na hindi pa natatapos ng Dermalog, na-identify na po natin yan. No? Itong mga kailangan patapusin at nakipag-ugnayan na po tayo ng Dermalog, and they have already done around 70 of the 130 items na kailangan ho natin tapusin. Pag natapos po lahat yan, then tapos na ho, lahat ng transaksyon, ayos na po yan. Kasama po yan yung sa pagkokolekta ng motor vehicle user's charge. No? Kasi nagkakaproblema po tayo sa LTMS dyan, pero kinausap po sila last week, no? Para ayusin na nila. Kasi ayoko nagkakaroon ng kulang-kulang na collection dyan. Magkano po ang total contract nitong Stradcom dati? Ay, naku pa nung Ted, pasensya, hindi ko po alam. I have to research on that. Opo. Ito hong Dermalog, magkano po ito? 3.1 po yan, billion. Billion. Lahat. Opo. Lahat pa. Bayad na po, di po ba? Opo, ang natitira lang po yung maintenance agreement, which is part of it, no, for 2024 and 2025. Okay, sige. So, sir, mali ba kung may tanong ka ba, Cha? Wala ka ng tanong? Okay. Pasensya naman, Manong Ted, talagang, I agree, I can understand. No? Talagang marami ko kami kailangang ayusin po rito. Marami akong naabutan na kailangan tapusin. Pero tingin ko, sa pagtulong rin po ng Dermalog po sa atin, no, matatapos po ito within the year. Kasi 50% na natitira, ayos na po yan. May konti na lang po kailangan namin tapusin with Dermalog so that we can already go full migration. Opo. And then we can already totally shut down the old system. Ano ho magiging problema nyo kapag hindi sa inyo ibinigay ng Stradcom ang kanilang source code? Sa atin na po, Manong Ted, we can access the data on our own. But kung hindi nila ibigay po yan, magkakasuhan po kami niyan. Kasi sabi nga ho ninyo, inot pero hindi pa ho totally Yun po sinasabi. Hindi, yung mga nakaraan po, kaya nga inot. Kasi po, Manong Ted, like yung transaksyon kahapon, hindi pa ho nabibigay sa amin yan. Kasi kahapon lang po yan. No? Pero it is a periodic delivery of data. Okay, sige sir. So, I can commensurate dito po sa inyong problemang talagang we're doing our best to get all these systems done. Kung ano man yung pagkukulang nung nakaraan, itaayos na po natin para planchadong-planchado po tayo. Opo, yung pong again ito hong certificate of payment ng Bugatti, authentic po? Authentic siya? Yan ho ang aming part of the investigation. We're coordinating with BOC na yung dokumentong yun ay authentic. No? Pero base ho sa preliminary findings, authentic naman po. Okay, sige. Opo. Salamat po na marami at kung... Manong Ted, salamat po sa pagkakataon. Thank you po. Opo. Sige at sana po hindi kayo madala sa tawag namin para lang humaintindihan ng mga tagapakinig namin itong napaka-komplikadong problema ninyo sa inyong IT system, sir. Opo, nagpapasalamat nga sa inyo, Manong Ted, kahit paano na nahihimay ng gusto, nagiging mas simple para maintindihan ng madla ang aming problema dito sa LTO at inaayos naman po namin. Opo, sige po. Salamat po muli, Asek Vigor, sa inyo pong panahon sa aming program. Maraming salamat, Manong Ted. Thank you very much. Thank you, si Assistant Secretary Vigor Mendoza. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.